Latest news, matindi to. Nabulabog na FP Duterte, ebidensya nilabas na lahat. Ayan. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Si Pangulong Duterte po diniklara ayon sa kanilang pagsusuri katulong po ni Ayon, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratales. Ipagpatuloy natin. Congressman Ungab, no, na ito pong 2025 budget ay invalid. Dahil sa dami po ng blanco. Ngayon lang daw sila nakakita ng budget at batas batas po kasi yung GA, General Appropriations Act. Pag pinirmahan na po yan ng Pangulo, batas na. Ngayon lang daw sila nakakita ng budget na batas na ay ano po, no? Panay blanco. Meron ka bang nakita na budget sa ganito, blanco? Budget sa ganyan, blanco. Huwag kayong magsisinungaling. It's not only inaccurate, sabi ni Tatay Digong. Budget tapos puro blanco? Ano yun? Pipirmahan. Tapos puro blanco. Aba? Alam nyo, kaya kayo napapag-isipan ng hindi maganda sa mga pinaggagawa nyo. Mantakin nyo, walang nakalagay doon. Diba? Pagpalagay nyo, kung may papipirmahan, tapos blanco siya. Diba? Blanco. O, pinirmahan. O, edi malaya kang ilagay kung magkano gusto mo ilagay doon. Diba? Kung 1 trilyon ang ilagay mo doon, pwede. Aba. Diba parang cheque, diba yung mga mayayaman, pag nagbibigay ng reward, o sinasabi niya, hindi ko nalalagyan ng presyo yan, bahala ka na, name your price na. Basta sa checking yan, ikaw na maglagay ng presyo mo. Ba, napakayaman naman natin. Kala mo tong mga tong yayaman no? Kala mo naman sa kanila nang gagaling yung pera. Kaya hindi nila iniisip kasi yan, hindi naman sa kanila galing yung pera. Pero kung sa kanila galing yung pera, naku, paputol ko 10 daliri ko kapag yan gumastos ng malaki. But it is totally invalid. Hindi pwedeng mag-blanco-blanco. Oo, hindi pwede. Okay, natuklasan. Kasi dapat kung nakalagay, ito budget ni ganito, ganito. Pirmahan mo yan. Itong budget ni ganyan, ganyan. Diba? Hindi pa pwedeng blanco yan. Diba? Ano yun, may tubo. Kunwari ang kailangan ng budget ng ganito, pinapipirmahan, halimbawa 1 milyon. Diba pinirmahan, ito budget. Pero blanco yun. Pero kailangan 1 milyon. Di pwede ko pala ilagay doon 3 milyon. Di may subi akong 2 milyon. Kayo talaga. Uunlad nga ang bansa natin yan. Saan kaya tayo pupulutin yan? Sa niyan ni 3rd District Representative Isidro Ungab. Ayon sa ulat, may blankong bahagi ang BICAM Conference Report. Karamihan ay agriculture at unprogrammed appropriation. Okay. Ako? Okay, sabi pa ni Pangulong Duterte na ito raw pong pagbablanko dyan sa appropriations sa BICAM ay para kang nagbigay ng cheque. Yun. Na blanco. Tama. It's invalid. You do not leave any item there. That's not allowed by law. And the budget is already. I would like to remind Congress. Kita nyo, bawal pala yan. Pero ginagawa nyo. Grabe kayo. Mali ho yan. Eto po si Tatay Digong, in fairness, hindi po siya nananawagan na mag-alsa tayo. Sinasabi niya lang po, mali yan, Congress. Kaya importante din na nagsasalita si Tatay Digong 'Di ba? Ang dami nating nalalaman sa kanya. Hindi, sa totoo lang, 'di ba? Sa dami ng ibinabato sa mga Duterte na sinasabi sila ay corrupt, sila ay ganito, 'di ba? Sila yung mga gumagawa nun 'Di ba? Kung sino yung mga nagtutulak talaga sa mga Duterte na ganun sila. Sila yung ganun. 'Di ba? Gusto nilang pagtakpan yung mga pagkakamali nila. At yung pagkakamaling ginagawa nila, yung kabalbalan na ginagawa nila, gusto nila ibintang sa mga Duterte. Kaso nga lang malas
hindi na ganun katanga ngayon yung mga tao. 'Di ba? Hindi na nila nauuto ng ganun. Kahit anong gawin nila, ang mga Duterte pa rin ay mabango ang pangalan. Kahit anong paninira ang ginagawa nila, halos wala pa ring naniniwala sa kanila. 'Di ba? Sila pa rin yung lumalabas na masama. Kaya naman parang patigasan lang ng mukha yung nangyayari. 'Di ba? Gawa ka ng ganyan, bintang ka ng bintang sa mga Duterte, yung mga tao hindi naman naniniwala sa mga binibintang mo. Samantalang ikaw na nagbibintang sa mga Duterte, kayo pala yung gumagawa. Pahabol pa po ni Tatay Digong, please correct it or recall the budget and demand an explanation bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Di po ba? Magtanong po kayo. Ang dami nyong iniimbestigahan. 125. Ang itatanong lang po ninyo, ayan po, trilyon. Bakit po may mga blanco to? Bakit nyo kami pinapirma? Na mga blanco pala yung pinapirmahan namin. Kaya lang, imposible naman kung pumirma kayo. Ibabalik ko lang po Nangangantyaw kasi noon yung BICAM. Yung mga BICAM ng congressman. Aminado sila, nag-insert sila yung AKAP . Sabi nila, Aimee tsaka ni Senator Bato last year. Sabi nila, nagtaka na lang kami. Wala sa usapan ng BICAM yan. Tapos, pagpirma namin, meron na palang AKAP, yung AKAP last year. Ngayon, hindi na po pumirma si Bato. Ngayon nyo po sabihin na pumirma kayo ng blanco. Nung sinita kayo ngayon, sasabihin nyo na napapirma lang kami dyan. Napapirma lang kami dyan. Okay. Ito po, sabi pa ni Tatay Digong, it is not only inaccurate, the budget is totally invalid. Huwag mo nang lituin mga tao pa sa bilyo. Hindi ako, okay na ako. Ayoko lang na niloloko mo sa channel ko yung mga tao. Huwag mong lokohin dahil trillion tong pinag-uusapan natin. Sagutin mo, valid ba o invalid? Sabi ni Tatay Digong, invalid yan. Yung budget natin dahil may mga blanco. Ngayon, sanay na sanay sila eh. Ganito po ang style nila lahat. Basta inatake mo sila sa mali nilang ginawa, ibabalik. Si Duterte nga, may 51 billion si Pulong. Puta, anong koneksyon nun? Anong koneksyon nun? Sa dito, sa may kay Pangulong Duterte yung binibintang na yung budget ngayon ay invalid. Alam niyo po, matagal na tayong pinaiikot ng mga matagal, binudol na tayo dahil naboto natin siya. Binubudol pa tayo mga katulad nito, no? Binubudol pa nila tayo tuwing may nakikita tayong problema. Sa tingin nyo, hanggang kailan pa kaya tayo magtitiis ng ganito? Di ba? Halos ilang taon pa. Talagang ako hindi ko inaasahan na magkakaganito yung takbo ng bansa natin. Di ba? Grabe. Ano ba to? Di ba? Ang iniisip natin, aahon tayo, magbabago yung bansa, ang ganda ng pangarap nung una. Pero nung eto na, wala. Mas masahol pa sa dilawan yung nangyari. Mabuti-buti pa yung mga nakakarana, puwera kay FPRRD ilabas natin dito kay FPRRD. Buti pa yung mga nakakaraan eh. 'Di ba? Yung mga administrasyon na nakakaraan, kahit na medyo loko-loko sila, no? Hindi naman ganito kagarapal. 'Di ba? Kung may pagkagarapal, hindi naman ganun kakapal. Pero ngayon ang gara na nang nangyayari. 'Di ba? Halos ang Pilipino ang kawawa. 'Di ba? Parang wala silang pakialam sa nangyayari ngayon sa Pilipinas at nangyayari sa taong bayan. Kung maubusan tayo ng pondo, maubusan kayo ng pera, bahala kayo sa buhay nyo. Magutom kayo, basta kami busog. Parang gano'n na lang. Si Sara Duterte nga may 125 Si Sara Duterte, sagutin niyo yung mga tanong. Ang tinatanong namin, nasaan ang pera? Nasaan ang pinagbentahan ng ginto? Nako. Saan nyo dinala yung 117 billion na kinuha nyo sa PDIC? Saan nyo dinala yung kinuha ninyo sa PhilHealth? Nasaan ang pinagbentahan ninyo ng mga yung lupain sa Star City, yung sa Makati? Nasaan yung mga pera na yan? Mantakin nyo, ang dami-dami pala. Diyos ko, ang daming hinahanap sa Si inyo. Duterte, may ginagawang kasalanan niya, pumatayan na maraming tao, di ba? Malayo Tapos sa na yan. ganung usapan yun. Ang problema ganito sinisilip nila yung butas ng mga Duterte, pero yung butas nila, di ba, hindi nila pinapansin. Hindi pinapansin ng iba.
Ang mga nakakapansin lang sa butas nila, alam nyo kung sino-sino? Yung mga taong bayan. Yung mga taong bayan ang nakakapansin. Pero yung mga nasa posisyon, hindi nila mapansin yan. Kasi hindi talaga nila papansinin yan. 'Di ba? Tumagot na kayo ngayon. O kita nyo, paulit-ulit kayo, kurakot si Duterte. Sagutin nyo yung mga binabato sa... Kurakot, no? Parang ang tindi naman ng pagiging kurakot ni Duterte. Sa pagiging kurakot ni Duterte, ni FPRRD, lahat tayo nakaligtas ng pandemic, no? Kasi kurakot siya, eh. 'Di ba? Kung ngayon kaya magkaroon ng pandemic na wag naman sana. No, wag naman sana mangyari. Sa tingin nyo, makakaligtas tayo? Sa tingin nyo, intindihin kaya tayo ng mga to? Ano sa tingin nyo mga katunay? Comment nyo sa comment box. Pero pangungunahan ko na yung magiging comment nyo. Ako, hindi tayo iintindihin ng mga to. Mamamatay lahat tayo sa gutom. Hindi tayo mamamatay sa pandemic, sa gutom tayo mamamatay. sa inyo. Hindi yung laging Duterte, tapos na si Duterte. Oo. Tapos na yung panunungkulan ni Duterte, pwede nyo namang kasuhan. Sinasabi natin yung kasalukuyan nangyayari ngayon. Kasi kung meron silang pagkukulang na nakikita nung panahon ni FPRRD, pwede nilang punan. Diba? Pwede nilang ayusin. Kaso ang problema, yung problema ngayon na ginagawa nilang problema, kuwari may problema ngayon pero sila naman yung may gawa, ibinibintang pa rin nila sa nakaraang administrasyon kay FPRRD. Diba? Antindi kahit nga yung utang ng bansa kay FPRRD ibinibintang. Samantalang bawat presidenteng umuupo nagkakautang tayo. Binabayaran ng uupo, tapos magkakautang na naman, babayaran na naman ng bagong uupo. 'Di ba? Pero ang tingin nila, mga Duterte lang talaga ang halos may malaking utang na ganun. 'Di ba ang tindi? Lahat ng utang ng administrasyong nakakaraan, pinasa kay Duterte lahat. Ibinintang lahat. Oh. Eh bakit siya tulong? Merong 51 billion. Yung 51 billion. Paulit-ulit. Yan lang naman ang 125 kaya 51 billion kay Pulong. Si Duterte. Kita nyo si Duterte umuunlad. Di ba? Yung sabi lang una AJK, mamamatay tao. Palamura bastos. Tapos naging drug lord na siya ngayon. Kasi bakit lumabas yung drug lord? Drug lord him. Kayo mga katunay, naniniwala kayo drug lord si FPRRD? Mariusep. Parang napakatanga naman ni FPRRD kung magiging drug lord siya. Diba? Gagawa siya ng war on drugs tapos ganun. Ginigisa niya yung sarili niyang mantika, yung sarili niya. So baka iniisip naman ng iba, kaya nagkaroon ng war on drugs yan si PRRD para hindi magkaroon ng kakumpetensya. Mga bugok. Hindi magkaroon ng kakumpetensya. Sa tingin nyo ba, yung mga drug lord na napuksa ni FPRRD, kung hindi nila malalaman kung si FPRRD ay drug lord? Napakaliit lang ng komunidad ng mga drug lord. Magkakaalaman yan kung sino-sino sila. Di ba? Magkakaalaman yan. Kaya yung ibinibintang nyo kay PRRD, Diyos ko naman. Wala na ba kayo ibang ibibintang kay PRRD? Di ba? Ibintang nyo na rin sa kanya pati pagkamatay ni Andres Bonifacio. Siya may gawa. Siya din ang umano kay Rizal. Oh. Di ba? Ang dami niyong binibintang Sulitin nyo naman. Nung sinusumpa nila si Duterte na pumatay ng mga drug lord, pumalag yung mga tao. Bakit kayo nagagalit na pumatay si Tatay Digong ng drug lord? Hindi ba dapat lang pumatayan ng drug lord? Pangako niya yan. Mantakin mo naman. 'Di ba kung may mangyari mang ganun, 'di ba alam naman natin sa mabuti niya ginagawa. Ibig ko sabihin sa mabuting layunin, no? Kasi alam nyo, yung mga drug lord kasi, hindi naman basta-basta susuko yan. Milyones ang pinag-uusapan. Kapag yan nasukol mo, hindi basta-basta susuko yan. Sa pelikula nga napapanood natin talagang naglalaban, lumalaban talaga sila. Hanggang huling hininga nila. Sa totoong buhay pa kaya? Siyempre, milyon ang nakataya dyan. Ikaw ba, kung ikaw negosyo mo ganun kalaki, pababayaan mo lang ba ng ganun-ganun? Hanggat maaari, lalaban ka, baka sakaling makalusot ka. 'Di ba? Kaya ganun ang nangyayari. Oh.
Kaya ang ganti nila, hindi, kaya niya kasi pinatay, kakompetensya eh. Yun. Bigla naging kakompetensya niya, bakit niya pinatay yung kanyang negosyo? Kung kakompetensya lang. Tsaka imposible namang hindi malaman ni Marcos yan. Mariosep. Ang tagal naman naging drug lord ni PRRD kung drug lord siya. 'Di ba? Napakalinis niya naman gumalaw. Hindi sisingaw yan. Talaga? Tagalog ha? 'Di ba? Lalo na nung tumakbong presidente si PRRD, di dapat naging panglaban na sa kanya yan. 'Di ba? Pwedeng gamitin sa kanya yan para matalo siya sa pagiging presidente nun. Oh, ba't kailan lumalabas yung mga ganyang usapin? Diyos ko naman, kaya nalalaman namin ang tunay na hidden agenda nyo. Huwag nyo na kaming utuin, patay na si Uto. Hinahanap po 5,500. 1.4 billion a day. Tanungin ko po kayo, ano po mas malaki? Yung 1.4 billion a day o 125 million? 1.4 billion. A day yun eh. Yung 125 million, yun na po yun. Paulit-ulit na lang sila dun. O hindi sila makatulog doon sa 125 million ni VP Sara eh. Samantalang yung mga nababalitaan natin ngayon na malalaki ang mga nakukuha halos bilyon-bilyon araw-araw, hindi nila tinitignan. Kaya nga sinasabi ko kanina taong bayan lang ang makakapansin dyan. Pero silang mga nakupo, hindi nila papansinin yan. Lalong-lalo na kung nakikinabang ka, di wow. Si Mary Grace Piato, sino si Bokong, sino si po Castaño, Iyot Casta, sino po yung puta, mga ganun lang Sino matanong yun? na mga yan. Sino si Iyot Castañas, sino si Ido, mga katarantaduan lang mga pinagsabi ng mga tunay yung mga tinatanong natin sa kanila, binabatuhan lang tayo ng mga pambobo. Oo. Bigla, narindi tuloy yung iglesia ni Cristo. Tigilan nyo na yung pamumulitika, magtrabaho tayo. Oo, Oh, ano sabi? Ano sabi? Tumugon, 2 milyon. Nagrally. Minority lang yan. Bakit nyo susundin yung minority? Magrarally kami, mas marami. Oo nga. Pucha, 2 million lang kayo. Sila 30 eh. O 30, ano yung mas marami? 30 o 2? Mas malaki yung 30. Kasi 3-0 eh. Yung 2 lang eh. 1-2. 2 million yun eh. Mas malaki yung 30. Okay lang. Opo, bobo po ako. Kayo po matalino. Tama yan. Sinabi ni Pina-high blood yung si Sir Badong. Tatay Digong, ganito kayo katalino ha. Sinabi ni Tatay Digong, invalid yung budget. Bakit po invalid, Tatay Digong? Kasi maraming blanco eh. Bawal yung pirmahan yan. Bakit kayo pumirma? Ito pa Tama. sabi ni Tatay Digong, pwede kayong makulong. Oh, yan ha. Oo, hindi ka pwedeng pumirma sa blanco. 'Di ba? Lalong-lalo na pera ng taong bayan yan, dapat iniingatan mo. Oh. Yan ni Tatay Digong. Ang matalino, pucha, oo nga, umaayon kami kay Digong kasi, ay bobo. Bobo daw tayo eh. Pag bobo, umaayon kay Tatay Digong. Oo nga no. Parang, Bakit nga parang Gadon lang eh. Si Gadon parang nawala ng espiritu ah. sila pumirma e blanco? Pero pag matalino, ganito utak. Bobo tayo, di ba? Sila matalino. Ganito utak. Ganun ba? May blanco ba? Nasaan yung 51 billion ni Pulong? Nasaan si Mary Grace Piatos? Puta, ito pinag-uusapan. Mary Grace Piatos, no? Wala bang Mary Grace, Bicat? Mary Grace Snaku? Ganun sila katalino. Ang sinasagot nila, hindi yung tanong mo. Kumain ka na, 3 araw na akong hindi pa naliligo. Okay. Ganun sila katalino, advance sila mag-isip. Tinatanong mo, bakit nyo pinirmahan ng blanco yung aming budget? Sabi ni Tatay Digong, illegal yan. Hindi nila kayang sagutin yan. Hindi nila kayang ipagtanggol na illegal yung budget. Asa ng 51 billion ni Pulong? May pambara eh. No? Tapos tayo pa bobo. Di ba? Tayo pa bobo. Nakahiyang-hiya naman kami sa matatalinong katulad nyo. Ang tatalino nyo. Yan lang kasi ang kaya nilang gawin eh. Utos sa kanila yan. Pag tinitira yung si Marcos, tirahin nyo si Duterte. Opo. Kailangan pag tinira yung mga Duterte, may rest box sila eh. No? Kaya hahanapan nila ng butas talaga yan.
Kaya kailangan hindi sila maubusan ng hindi sila maubusan ng masisilip sa mga Duterte. Ultimo yung kaliit-liitan ng bagay kahit ng mga nakakaraan na kailangan masuyod natin yan. Kahit anong tama ang gawin ng mga Duterte, kailangan gawin nating mali yan. Tao talaga eh. Hindi nila kaya sagutin bakit pumirma yung mga congressman at senador sa blanco at bakit pinirmahan ni BBM. Pero automatic yun eh. Tumitira kayo. Nasa ng 51 million. Pag pera, 51 billion. 125. Pag mga tao, sino si Mary Grace? Sino si Mary Grace Piatos? Diba? Bobo kasi kami kaya kami nagagalit. Kayo kasi ang talino nyo eh. Ganun ang bobo eh. Nakikinig sa bagong balita. Minsan masama din ang sobrang talino. Tignan niyo si Manuel. Ay, ganyan pala. Puta, niloloko pala tayo dahil sa budget. Yung mga matatalino, ay nasa kaya dyan yung 51 billion. At saka masama din yung sobrang talino. Kasi kapag ikaw sobrang talino ka, talagang marunong ka talaga manggulang. Diba? Pero pumirma daw kahit blanco. Nasaan kaya si Mary Grace Piatos dyan? Yun ang matatalino. Paulit-ulit. Rewind lang na rewind. 125. Asan yung 125? Mas mataas yung 125. Mas mataas yung 125 kaysa 1.5. Mas mataas yung 125. Si 125 yun. Lagi nilang pinaglalaban yung 125 pero yung billion sa araw-araw, no? Wala silang no? Wala silang say. Pero 1.4 lang. 1 lang, 0.4. Wala pang 2. Eh di dapat pala kinuha na lang ng mga Duterte ni VP Sara, billion-billion na lang. Diba? Para at least hindi nakakasama ng loob. Mga walang ya kasi. Diba? Kaya kitang-kita natin na talagang ang hidden agenda lang talaga nila dito ay ang mga Duterte ay mapabagsak, masira ang pangalan, maipit sa kung saan-saan. Ganun lang yun eh. Wala na tayong ibang nakikitang katwiran. Yung kasalanan na sinasabi nila napakalayo na sa katotohanan. Ganyan kay katalino. Kami pa sinabihan yung bobo. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arrateles. Kayo mga katunay, ano pong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.